Dahil sa angking ganda niya kaya lagi siyang nananalo sa mga beauty contest. Marami din siyang mga mayayaman na manliligaw na mag-aahon sa kanya sa kahirapan, ngunit wala siyang swerte. Gusto lang ng mga yun na makuha siya, kaya siya na mismo ang umiwas sa mga ito dahil alam niyang hindi siya si Cinderella. Malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang pumukaw sa bisa na isip ni Margaret. Paliko siya sa isang maliit na iskinita. Two-lane road iyon ngunit maliit lang na lane at dahil malayo ang narating ng isip niya, ay nakanakaw siya ng lane nang lumiko siya at hindi niya napansing agad ang isang Ford Mustang na kulay asul. At dahil sa gulat niya, ay nataranta siya at nailiko agad ang motor sa gilid ng daan na may simentadong bakod ng isang bahay. Sa pagkakatarantang mabangga ay na front brake niya bigla na siyang naging dahilan ng pagkatumba niya. Hindi naman malakas ang pagkatumba niya dahil naitukod niya ang paa ngunit na out of balance siya. Oh no! Tanging nasambit ng dalaga ng maalala ang dalang paninda. Dali-dali siyang tumatayo at pinatayo ang motorbike. Parang gusto niyang maiyak sa nangyari dahil siguradong sira na ang cake sa loob ng box. Paano pa niya ito i-deliver? Walang puso kasing driver yun. Kung hindi ito nagbusina ng sobrang tagal, ay hindi sana siya nataranta at nabigla. Hindi sana masisira ang mga paninda niya. Binalingan niya ang sasakyang nakahinto ngunit hindi nagbukas ng bintana. Aba, at walang puso rin tong Poncio Pilatong driver na to. Hindi man lang nagsorry. Nagngingit-ngit sa inis ni Margaret. Iniwan niya ang sasakyan at kinatok ang bintana nito. Hindi maipinta ang mukha niya sa galit kaya napalakas niya ang pagkatok ng bintana ng sasakyan nito saka pa ito nagbukas ng bintana. Pagkabukas nito ay agad na tinalakan ni Margaret ang driver. Well, wait a minute. The driver is super gorgeous. Parang gusto na lang niyang magpakahinahon at ngitian ng estrangherong nasa loob ng sasakyan na hindi man lang ngumingiti at seryosong tumingin lang sa kanya. Naalala tuloy niya ang kanyang mga paninda. Hey mister, first time mo bang magmaneho ng sasakyan at pinagpapraktisan mo pang pagbubusina ng ganun? Ha? Nang gagalaiting tanong niya sa lalaking nag-abot ang 2 kilay sa narinig. Ngunit wala siyang pakialam kung magalit man ito. Lumabas ang lalaki sa kanyang sasakyan at lumapit sa kanya. Medyo nakatawag na sila ng pansin sa eksenang nangyari. Where's your driver's license? Tanong nito sa kanya habang iisang kamay ay nakalahad sa kanya. Hinihintay ang hinihingi nito. Napakunot noon naman si Margaret sa narinig. Teka, pulis ba to? Sobrang gwapong pulis naman kung ganun. Medyo kinakabahan siya. At bakit? Sino ko ba para hanapan ako ng driver's license? Tapang-tapangan niyang wika at pilit tinatago ang kaba. Well, titignan ko lang naman kung bakit pinayagang magmaneho ng motor ang isang taong hindi pa marunong magmaneho. Nangiinsultong sabi ng binata. Oo, at nainsulto talaga siya. Siya na nga itong muntik ng mabangga ay siya pa ang hindi marunong magmaneho. Aba, ako pa ngayon ang hindi marunong magmaneho ha. Ako na nga tong muntik ng mabangga at natumba dahil sa kagagawan mo. Singhal niya rito. Hindi na niya napigilan ang emosyon. Sa pananalita nito, siguradong siya pa ang sinisisi at sigurado ay hindi nito babayaran ang nasirang paninda niya. Miss, maliit man o malaki ang daan, hindi ka dapat ang nanakaw ng daanan. Dahil sa ginawa mo, imutik na akong makasagasa ng tao. Give me your driver's license. Baliksisi nito sa kanya at iniiumang ang palad para kunin ang driver's license niya. Wala kang karapatang kunin ang lisensya ko. Singhal niya rito. Hindi naman ito nagpatinag at kinuha ang cellphone sa bulsa nito at may tinawagan. Ni-loudspeaker pa nito ang tawag. Hello Nico, saan ka ba nakaronda ngayon? Come over at Rizal Street. May muntik nang bumangga sa sasakyan ko. Maybe unlicensed driver. Diretsyong saad ng binata pagkasagot ng sinasabing Nico sa kabilang linya. Nasa malapit lang ako. On the way na ako. Sagot naman ang nasa kabilang linya saka ini-off ang tawag. Kinakabahan naman si Margaret sa narinig. Malaki-laki ang multa sa mahuling walang driver's license. May driver's license naman siya ngunit na-expire na 5 months ago at hindi niya nare-renew dahil ang mahal magpa-renew at wala pa siyang budget. Total lagi naman siyang nakalusot kapag may LTO. Alam niya ang mga pasikot-sikot na daan para hindi makaharap. Ang mga taga-LTO na nagro-ronda. Sir, may lisensya naman ako. Kaya lang, nag-expire na. Kaya buwan ng pag-interesan yun. Patatawarin na lang kita at hindi na kita pababayaran sa nasirang paninda ko.
Hayaan mo na lang akong umalis. Sabi ng dalaga sabay talikod papunta sa motor niya dahil aalis na siya. Ngunit nahawakan siya ng binata sa kamay na ikinahinto niya. Parang nabigla naman ito sa ginawa at binitawan ng kamay niya, ngunit inaharang naman ito ang katawan sa kanyang daraanan. Inis na lalaking to. Ayaw talaga akong tigilan. Malayo pa lang ay parang may narinig na siyang sirenang pulis na nagroronda. Ano ba? Singhal niya. Gusto na niyang lumayo. Malaki-laki rin ang babayaran niya kung mahuli siya ng pulis dahil ang rehistro ng motor niya ay expired na rin. Give me your ID and you can leave as fast as you can. We can settle this issue somewhere. Utos nito and he didn't give her a choice but to follow right away. Dali-dali niyang kinuha ang wallet sa loob ng kanyang itim na sling bag at kinuha mula roon ang kanyang ID. Ang voter's ID pa talaga ang nakuha niya. Papalitan sana niya ng PhilHealth ID, ngunit kinuha na nito sa kanyang kamay ang ID. Great, you can leave now bago ka pa nila maabutan. Babala nito sa kanya sa seryosong anyo. Dali-dali naman siyang sumakay sa kanyang motor at pinatakbo ito ng mabilis. Nasundan na lamang siya ng tingin ni Rafael. Magandang umaga, sir. Nasaan yung sinasabi mo, sir? Tanong agad ni Nico pagkahinto nito sa patrol car. She just left. Maiksing sagot niya at pinaandar na ang sasakyan. Pero bago pa siya umalis ay nagbilin pa siya sa lalaki. Bisitahin mo si Aling Linda sa mansyon minsan. Namiss ka na nun. Wika niya at umalis na. Si Aling Linda ay ang katiwala nila sa mansyon. Nag-iisang anak nito si Nico. Nagkatampuhan daw ang dalawa kaya umalis si Nico sa kanila at umupa na lang ng apartment. Bago pa lang ito sa serbisyo kaya hindi pa nakaipon para makabili ng sariling lupa at bahay. Wala namang problema sa kanila kahit doon na sila tumira habang buhay dahil pamilya na rin naman ang turing ng pamilya niya sa mga ito. Palingon-lingon pa si Margaret bago siya huminto sa gilid ng kalsada. Lumanghap muna siya ng hangin at ibinuga para kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nakadagan sa puso niya. Dulot ng pinaghalong inis, galit, takot at pagkataranta sa nangyari kanina. Mabilis siyang bumaba sa motor na minamaneho at maingat na binuksan ang kahong pinaglalagyan niya ng mga panindang kakanin para inspeksyonin kung nasira ba ito o hindi naman kahit na malakas ang kutob niya na nasira ang cake na nakapatong sa kahon ng mga kakanin. Pero ipinapanalangin pa rin niya na mali ang kaba niya. Ngunit ganoon na lang ang panlulumo niya nang lumantad sa harap niya ang sirang icing ng cake. Parang gusto niyang maglumpasay sa iyak o magwala. 700 ang bili niya sa cake na iyon at binibenta niya iyon ng 800. 100 lang ang patong niya. Ngunit sa nakikita niya ay siguradong memories na lamang ang kanyang yun ang kanyang 700. Walang puso talaga ang lalaking iyon. Nagngingit-ngit siya sa galit sa lalaki. Kailangan na niyang bumalik sa tindahang binibilhan niya ng cake para pampalit sa nasirang cake. Kailangan niyang gawin yon kahit lugi na siya para lamang hindi masira ang reputasyon niya bilang isang online seller. Bumuntong hininga ang dalaga bago pinaandar ang sasakyang motor pabalik sa bahay nila para iwan ang nasirang cake bago bumalik sa cake shop. Oh, bakit binalik mo yung cake dito anak? Akala ko ba di-deliver mo na yan? Salubong na tanong ng ina niya na nagtataka. May nakasalubong kasi akong pasaway sa daan, ma. Muntik na nga akong nasagasaan. Ako pa tong gusto niyang ipahuli sa pulis. Di na nga niya binayaran na sirang cake ko. Kinuha pa ang ID ko. At ako pa tong takot at mabilis na umalis. Nanggagaliiting paliwanag ni Margaret sa ina niya at pabagsak na inilagay sa mesa ang kahon ng cake. Wala na siyang pakialam kung tuluyang masira ang cake na yon. Total sira na yon at hindi na niya mabebenta. Bakit ka umalis? Dapat ikaw nagreklamo. Yung mga tao talagang walang puso. Dapat kinuha mo yung plate number niya at dumiretso ka sa police station at magsumbong. Panggagatong ng nanay niya sa galit niya. Mukhang galit na rin ito. Ma, mukhang mayaman yung tao. Siya pa nga ang tumawag ng pulis para ipahuli ako. Mukhang may connection sa mga pulis kaya tumakbo na ako. Dahil alam mo naman, expired na yung driver's license ko at yung motor ko hindi pa nare-renew yung lisensya niyan. Napabuntong hininga na lang siya ng malalim. Tayong mga mahirap wala talagang kalaban-laban sa mga mayayaman. Naaawa namang nakatingin ang ina niya sa kanya. Mahirap din sa isang ina na walang magawa para ibigay sa anak ang magandang buhay. Alam nito na gaganda siguro ang buhay nila kung nakapagtapos siya ng pag-aaral at makahanap ng mas maganda at permanenteng trabaho. Okay naman ang pag-online selling. Kikita naman talaga kung magsisipag lang.
Kaso sa lagay niya ay ang kita niya napupuntas lang sa mga pangailangan nila sa araw-araw. Nagbibigay pa siya ng pang-allowance ng kapatid niya para may baon naman ito at pang-project sa school. Ang ina naman niya ay may maintenance ring gamot. Kaya kayod kalabaw siya para hindi sila magutom na mag-iina. O ma, aalis na ako. Kailangan ko pang bumalik dun sa cake shop para may deliver ko na dun sa customer ko. Baka malate na ako. Anong oras na? Paalam niya sa ina at binalingan ng oras sa dingding. O sige, umalis ka na anak. Mag-iingat ka ha. Kapag makaharap ka na naman ng pasaway na driver, huwag kang matakot. Basta alam mong wala kang kasalanan, okay? Paalala ng ina niya. Sige po ma, ikaw na bahala rito. Ang gamot mo, huwag kalimutan. Paalala niya sa ina at pinaandar na ang motor. Tumiretso na siya sa cake shop at binili ang kaparehong cake. This time, mas doble ingat ang pagmamaneho niya. Mabagal at maingat ang pagliko niya sa eskinita na kung saan siya muntik ng mabangga kanina. Buti na lang, walang sasakyan ng mga oras na yun at dire-diretso lang ang takbo ng sasakyan niyang motor. Medyo late na siya sa pinag-usapan nilang oras ng paghahatid niya, ngunit nagpaliwanag siya at humingi ng paumanhin. Buti na lang mabait ang customer niya at naiintindihan siya nito. Pagkatapos mailapag ang mga dala sa lamesa at mabayaran sa Celestine ay nagpaalam na siyang umalis. Habang nagdadrive ay iniisip na naman niya ang iba pang hahatiran niya ng kakanin. May nag-order kasi sa kanya ng 2 kahon ng cassava cake at egg pie. Patungo pa lang siya sa address ng customer niya nang biglang namatay ang makina ng motor niya. Buisit, ito na naman. Itinabi niya ito sa gilid ng daan saka sinubukang paandarin ulit ngunit napagod na lang siya sa kapapaandar ay wala pa ring nangyari. Tirik pa naman ang araw. Ang init-init. Ang malas talaga ng araw niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Bigla siyang naawa sa sarili niya na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay ang malas-malas niya. Iyon bang wala siyang malalapitan na kaibigan, masasandalan na kamag-anak o kapamilya? Walang matawagang nobyo, walang mapagsabihan ng kanyang mga problema sa tuwing bigla siyang makakaramdam ng pag-iisa o kailangan niya na mapagsasabihan. Parang bigla ay gusto niyang umiyak, magwala, pero hindi niya magawa dahil ayaw niyang ipakita sa ibang tao na mahina siya. Ayaw niyang ipaalam sa ina niya ang mga problema niya dahil ayaw niyang makaapekto iyon sa sakit nito. Wala na rin siyang matawag na close friend dahil wala na siyang time makipag-chit-chat sa mga kaibigan niya. Dahil for how many years ay busy siya sa paghahanap buhay para makakain ng 3 beses ang pamilya niya. What's the problem? Nagulantang si Margaret nang marinig ang familiar na boses. Napatingin siya sa lalaking nagsasalita na nasa loob ng asul na sasakyan na ngayon ay dahan-dahang inihinto ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa may unahan niya. Naalala na naman niya ang nangyari kanina. Ito ang nagdala ng pagkasira sa araw niya. Biglang nakadama ng galit ang puso niya. Parang may buwanang dalaw siya dahil ang init-init ng ulo niya sa lalaking ito. Nakita niya itong bumaba ng sasakyan. Ayaw niya itong makaharap at baka maupakan pa niya ito kaya dali-dali siyang sumakay sa kanyang motor at pilit na pinaandar iyon ngunit kamalasan ay ayaw talagang umandar. Kaya sa inis niya ay bumaba siya ng motor at sinipa ang gulong nito. Kawawang motor. Wika nito nang makalapit at sa motor niya nakatingin. Nabaling naman ang paningin niya rito. Pwede ba? Huwag kang makialam at umalis ka na. Ikaw ang dahilan ng pagkasira ng araw ko. Hindi naman ito sumagot na para bang hindi siya narinig nito. Imbes na patulan siya, ay sumakay ito sa motor niya at sinubukang paandarin ito ngunit hindi pa rin umandar ang motor niya. Nawala na talaga siya ng pag-asa sa buhay. Ang motor na ito lang ang nakatulong sa kanya para ipagpatuloy niya ang pag-online selling. Ano na ang gagawin niya kung tuluyan ang susuko ang motor niya? Ang hirap mag-online selling kung walang sariling sasakyan. Ang mahal kasi na pamasahe kung magko-commute siya kapag magde-deliver. Siguradong kulang pa ang tubo niya sa pamasahe niya. Para naman siyang nangihina na nakatayo lang at pinapanood ang ginagawa ng lalaki sa motor niya. May inayos ito sa kasinubukang paandarin naman uli. May mga estratehiya ito sa pagpapaandar na sinubukan nito ngunit wala pa rin nangyari. Hanggang sa wakas ay umanda rin nito. Parang gusto namang tumulon ni Margaret sa tuwa sa nakita. Iyong kaninang bigat at wala ng pag-asang pakiramdam ay biglang nawala at napalitan ng saya. Bumaba naman ang lalaki sa motor niya at nagmuestra na pwede na siyang sumakay. Kaya mabilis siyang sumakay at aalis na sana nang maalala ang kabutihang ginawa ng estrangherong lalaking ito sa kanya.
Nakabawi ng lalaking ito. Sa isip-isip niya. Thanks, mister. Pero may utang ka pa rin sa akin dahil nasira mong paninda ko. Maiksing pasalamat ng dalaga at pinatakbo na ang motor palayo sa binata. Napailing na lang ang ulo ni Rafael na sinundan ng tingin ang papalayong dalaga. Sumakay na rin siya sa kanyang sasakyan at umalis na rin. Kakatagpuin niya ang kaibigang si Paul sa isang cafe. Medyo late na siya dahil naisipan pa niyang tulungan ang babaeng hindi bukal sa loob magpasalamat. Kinuha niya ang ID ng babae na inilagay niya kanina sa harapan ng kanyang sasakyan. Magkasundo pa kaya sina Margaret at Rafael? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.